Grabe kabayan, akala mo ba ligtas ka na sa tapat mismo ng City Hall? Aba, hindi pala. May huldapan na naganap sa mismong kartilya ng Katipunan nitong nakaraang araw lang mga kabayan. Ito, kang umarap. Pokoknya tanggap eh. Isang estudyante ang nabiktima at ang nakakainis, parang sanay na sanay ang mga gumawa nito. Pero teka, di sila nakalusot. Kahit 10 oras ng gabi, gising at alerto ang AI Smart Team, mga tauhan ng Special Mayor's Reaction Team. Sa bilis ng kilos nila, agad nahuli ang isa sa mga sospek. Ito, bata, minor de edad. Sabi nga ni Mayor Isko, sa Maynila, huwag kang magtapang-tapangan kung takot ka sa batas. Kaya tara, balikan natin ang buong pangyayari at himayin natin kung bakit tila may mas malalim pang modus ang gumagalaw sa likod nito. Nahuli na po ng Smart. Yung mga sospek. Ito, bata, minor de edad. 16 anyos. Pero, siya isasubmit for dental verification. Dental verification for legal purposes. Yung age, malaman kung talaga ba minor de edad ito. Ito naman yung bumili. He will be charged of anti-fencing. Ito naman yung biktima. At ito yung magulang, ito yung tatay. Ito mga estudyante natin ng public school. Kailan So ito yung sa LUDN. Ikaw, waiting ka na. Plan po kung daw di pa naman siya. Ano yung nakuha sa ito mo? Nakuha niyo ito sa kanya. Yung tinabenta. Magkano binesta? Magkano ang binita? 15,000? Nasaga ka na ng 15,000, may pulong ko na. Kaya kayo, sa mga bumibili ng mga ginto-ginto, mag-iingat kayo ha. Dahil kung hindi lang kayo mabigyan ng resibo o ownership, huwag kayong bumibili. Dahil baka mamaya nakukuha nyo mga galing sa hold up o snatching. Imagine ko ito. Galing sa bata, inisnas. Tinutukan kinuha sa litin. Gusto ko lang iwan sa mga taga-Ngaytilaw na in less than 24 hours na galing na. Ito, nakakatong beses na kalato rito. Hindi naman namin paipakita sa inyo. Minor de edad, kuno, sopa. Just kasi, sa mga buyer ng mga ginto, alam ko mahal ang ginto ngayon. Baka na-excite kayo, may fast track na mabilis na cash. Pero nakamura nga kayo para kumita kayo, pero galing na masama, mas masakit sa ulo yan dahil hindi nga magnanakaw o ilan bot, anong kaso, anti-fencing. Maaaring totoo ang hanap buhay ninyo, humili ng ginto, humili ng scrap ng ginto, silver, maaaring totoo. Pero you have to be sure na yung binibili ninyo ay hindi galing sa nakaw. Tingnan itong batang ito, nag-aaral lang. Siya kampante, naglalakad sa City Hall, maraming pulis. Ang everywhere, pantatag na naglalakad, biglang mauorder nito. Ganito yung eksena kagabi. May estudyanteng tahimik lang, pauwi na sana, nakatambay saglit sa gilid ng kartilya, yung park malapit sa City Hall. Tapos may biglang lumapit. Ayon sa biktima, tinutukan daw ito at pinalgiran siya. At ayun na nga, hinuldak siya na naging dahilan ng pagkatrauma nito. Pero hindi sila nagtagumpay. Bago pa sila tuluyang makalayo, rumesponde na ang mga tauhan ng AI Smart at sila yung nahuli agad. Gusto ko lang po ipaalam na resolve na po yung kaso. Yung sa netizen na nag-forward sa atin yung incident, maraming salamat sa iyo. Peace now. Ito yung maging babala. Ulitin ko, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Huwag kayong gagawa mga tulong days. Huwag kayong gagawa ng krimen sa Manila. O mamaya, may harap pa ako sa inyo. Nakakuha na rin
Yung tumitira ng mga kable. Broad daylight, iniwa yung buong kalsada ng Espanya. May isa pa raw na dampot at may hinala na konektado siya sa mga bumibili ng scrap o kalakal sa paligid. Pero teka, scrap buyer ba? Hindi yan basta junk shop lang ang usapan dito. Modus operandi raw to. Bibili daw ng mga luma o sirang alahas, wire o copper parts. Pero saan galing yung mga kinakalakal? Ayon sa report, may mga nagnanakaw talaga. Tulad sa Espanya, isipin mo to, may insidente ron na may gumupit ng wire na nasa ilalim pa ng lupa. Hindi yan basta hila lang, may special tools pa na ginamit dito. Talaga namang pinaghandaan, kabayan. Gusto ko lang po ipaalam kasi maraming nag-aano sa amin na madilim yung Espanya ngayon. No? We received so many complaints only to find out yung pong ilaw natin, bagamat nakabaon na sa ilalim ng lupa, itong mga tolongges na to, papakita ko lang yun, ginawa nitong mga lokon to. Tingnan nyo po mga kababayan, no? Tingnan nyo yung itsura, nakikita ba nila? Ayan o, marami ho yan, mahaba ho yan, ayan po. Ayan. Meron na ho silang gamit pang hiwa. Ha? Pasensya na po kayo, medyo magdidilim ngayon doon dahil sa mga tolongges na. At di lang ito iisang beses nangyari. Ayon kay Mayor, sunod-sunod na raw ang mga nawawalang wiring sa lungsod. May pattern. At itong mga kabataang nahuhuli, hindi basta-basta. Yung isa, menor de edad pa raw. Pero kung sa medical test ay lagpas na sa age, pananagutin na raw ito. Pero kahit sabihin pa nating menor, hindi pa rin yan makakalusot, kabayan, dahil may RACs, yung Rehabilitation Center para sa mga batang nasasangkot sa krimen. Hindi ito kulungan, pero hindi rin ito palusot. Bagkus, ito ang lugar kung saan pwedeng maituwid ang mali. Saan kayo gumawa ng gamit? Ano po yung martilyo lang po? Ha? Martilyo lang po. Martilyo? Martilyo yung ulo mo eh. Paano martilyo yun? Yung mga may hiwa yun. Paano ba to? Ano yung pinanghiwa nyo sa semento? Ano po yun? Nakapatong pa, nakapatong lang po sa semento po. Kumbaga ano po yun. May nasilya nyo. Alam nyo ba ang ginawa? Habang bumabagyo, tama ba? Ang madaling araw nyo ba tinira to? Habang bumabagyo. Ito, nahuli na to dati ng PLDT. Ang problema ng PLDT, hindi naman nagreklamo. Ang malas nila ngayon, ang kinuha nilang kable, property ng gobyerno. Sila po yan. Yung isa nyo pang kasama, nasaan? Hindi ko lang yun. Ilan kayo? Tatlo po kami. Nasaan isa? Hindi ko lang yun. Nasaan? Bumabiyahe po siya ng tricycle, hindi ko lang yun. Bumabiyahe sa? Tricycle po. Tricycle. Saan mo yung biyahe? Sa Vicente lang po. Pero kilala nyo? Kaibigan nyo? Ba't yun naman tinitira to? Tinuro lang po sa akin yun eh. Nino? Nung kaibigan ko po sir. Ayan o. Balatan. Ay, nakatayo na. Ha? Ay, bali sa akin. Ano 500 sa kilo? Hindi. Ano ka? Uy, yung... Wala yun. Hindi, 500 sa kilo. Magkano sa kilo taso ngayon? 460. Ha? 460 po. 460? Ano yan? Wala pala. Wala po. 40 lang ako nung araw. Mababa lang sa kilo kung ano mo, 500 sa amin. Kaya pala pag binibili natin ng pera ng taong bayan, nalulula ako sa presyo. Yung box, solid ba? Depende sa sukat yun. Una, na-disgrasya nyo na yung gobyerno. Pagawa yung bayan. Pangalawa, dumiling. May anak ka? Gusto mo ma-hold up sa Espanya yung anak mo? O, yun naman pala. Diyan po kayo. Ikaw, may anak ka rin? Wala. Pamilya? Meron po. Nanay? Meron po. Gusto mo tumatawid nanay mo, nasagasaan kasi madilim? Ba't yung ginagawa yun? Diyan po kayo. Anong klasing tapang meron ng mga to?
O baka mas tamang sabihin, anong klasing kapal ng muka ang meron sila? Kaya nga saludo tayo sa AI Smart. Agad na resolba ang kaso, di pa umabot ng 24 hours. Pinakita pa ni Mayor ang mismong lugar na pinaghukayan ng wire. Parang sinampal tayo ng realidad na habang natutulog ang marami, may mga taong gising para gumawa ng kalokohan. Pero teka, hindi lang to kwento ng isang huldapan. Ito'y kwento ng isang lungsod na ayaw na sa paulit-ulit na kabobohan. Kwento to ng kabataang naligaw ng landas. Kwento to ng pamahalaang ayaw ng papitiks-petiks. At kwento to ng mga mamamayan na sawa na sa walang disiplina. Kaya kung may balak kang gumawa ng masama sa Maynila, ito ang malinaw na mensahe. Beware! Kahit saan ka magtago, may mata sa gabi. At kung may mali kang ginagawa, aabutin ka rin ng liwanag. Para naman sa mga kababayan nating patuloy na lumalaban para sa tama, saludo kami sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit gumaganda pa lalo ang lungsod ng Maynila. Tuloy lang tayo, makialam, magsumbong, magsalita. Dahil ang Maynila ay para sa mga responsable, hindi sa mga abusado. Ako nga pala ang Kuya Jay ninyo na nagsasabing, dapat alam mo to.